Sound. Praise. Praise. Sound. Sound. Sound check. Sound. Good evening po! Pakibati nyo nga po anyong nasa kanan, anyong nasa kaliwa ng isang magandang gabi at Merry Christmas! Yan, tayo pong lahat ay tumayo. Bilang pong pasimula ay hayaan niyo pong basahin ko ang nakasulat sa mga awit 118 verse 26. Ang sabi po dito, pinagpala ang dumarating na pangalan ni Yahweh, magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri, sinasamba, dinadakila, itinataas po namin ang iyong pangalan sa aming pong kalagitnaan. Maraming pong salamat sa isa pong pagkakataon na kami po ay nagsama-sama upang amin pong ipagdiwang kami po, Panginoon, na magkaroon ng sama-samang pagdiriwang, sama-samang pagsamba, Panginoon, bilang pag-aalala, bilang pagkilala, Panginoon, sa iyong kapanganakan, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob nyo, sa buhay na binigay nyo sa bawat isa po sa aming Panginoon. Dahil po dito, Panginoon, malaya po kaming sasamba, malaya po kaming aawit, malaya po kaming magpupuri sa iyong pangalan, Panginoon. Walhatiin ka, dakilain ka, Panginoon. Maraming pong salamat. Muli po, sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, 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 at amen. Psalms 118 verse 24, This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Patuloy po tayong umawit sa ating pong Panginoon. Dahil ngayon po ay ating pong ipinagdiriwang ang Kapaskuhan ng kanyang kapanganakan. Hallelujah! Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba, ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba, purihin na, awitan na, hallelujah. O sa ngayong Pasko ay magpuri, Pasko ay magpuri, Pasko ay sumamba.
mga tinig, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa regalo, Panginoon, na pinagkalob nyo sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Kagaya po ng aming aawitin, Panginoon. Ang lahat po, Panginoon, ang aming pong gagawin para sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Napakabuti niyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. O Diyos, iyong dinggin ang aking panalangin. Ang puso kong ito laging ilaan
Napakasarap magpuri sa'yo, aming Diyos. Mas matamis pa, Panginoon. Sa pulot, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa malayang pagsamba, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na gaya ng aming pag-awit, aming inawit, na isinawa ng aming puso ang kalooban, Panginoon, ang masunod sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Maraming pong salamat. Napakabuti niyo, Panginoon. Hindi po kayo nagbabago. Hindi po kayo nagkukulang, Panginoon. Maraming salamat sa pinagdiriwang po namin sa gabi pong ito at sa mga susunod na araw, Panginoon. Salamat sa buhay, Panginoon. Salamat sa buhay, Panginoon. Maging sa buhay, Panginoon, na pinagkaloob nyo sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na magamit po namin ito, Panginoon, sa kaluwalhati, itataas, ikadadakila ng iyong pangalan, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka. Ito pong aming sama-samang panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, 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 at amen. Mas mataas pa pong palakpak para po sa ating Diyos. Gandang gabi po mga kapatid. At kahit kayo po nakaisa't kasama po namin online, magandang gabi po at maligayang Pasko. Minsan pa po nating palakpakan ng Panginoon because ito po yung unang gabi at sana sabihin mo sa katabi mo, hindi ito ang huli, ha? Baka mamaya bukas hindi na po kayo pupunta. Ayan. So, magpapatuloy po tayo ngayong gabi sa ating pagdiriwang, no? So, salamat po sa Diyos for giving us this chance na ngayon po ay sumamba, ano? At bahagi po ng ating pagsamba ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po ako mag-speak. Pinili po natin sa biyaya ng Diyos, ano, na sa bawat gabi ay kakaiba naman po. Dati mga MA ang in-invite natin. Nung sumunod naman po, mga diakonisa ang in-invite natin. So ngayon naman po, mga district superintendent. Kaya medyo mga bigatin po yung ating mga tagapagsalita. At palagay ko ito pinakamabigat. Kasi po, ito yung tatay natin. Sabi nga po, mahirap daw ipakilala yung kilala na. No? So, sa kabila po ng kanyang dinaramdam at mamaya malalaman nyo naman, ano? So, kaya po kanina pa, sabi po ni Magic, kinakabahan ka na ba, Pastor? Medyo. Ayan, kasi nga po, yung hindi ko po matiyak kung darating po siya. Pero, ganun po talaga kaming mga manggagawa, no? The show must go on. Pero hindi lang naman po ito show. The ministry must go on, no matter what. Sa biyaya naman po yun ng Diyos. So, sa unang gabi po ng ating sama-samang pagsamba, ayan po, ang district superintendent po natin sa Bulacan District 1, ang pinalad na makasama po natin ngayong gabi. Siya po ay kasalukuyan ring nakadistino sa Area H. Kaya po pamilyar naman po talaga, no? So, hindi ko na po pakakahabaan para po mas mahaba po yung panahon kung kaya pa niyang tumagal ng mas mahaba dahilan sa kanyang kalagayan. Let us all welcome ang ating District Superintendent, Pastor Lino Bautista. Magandang gabi po sa Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung hanggang ilang minuto tatagal po yung boses ko. Ako po ay natrangkaso hanggang kanina. Buti na lang wala na ngayon. So naniniwala po ako na wala ho dun sa tono ng boses ang salita ng Diyos, kundi sa biyaya at kahabagan ng Panginoon sa gabi pong ito. No? Akala ko second night nyo na, sabi ko at least
pangalawang gabi na. Kasi yung first night dapat bigyan natin ng medyo... Kaso itong first night po ninyo. Pero yun po ang Panginoon. So anyway, Merry Christmas po sa inyong lahat. Pagpasok ko po, sabi ko, ang ganda naman ng church. Gusto kong umuwi at magbihis ng gold. Hindi ko alam na ganito, pero actually sinukat ko na yung gold ko kanina eh. Kaya lang ho, sabi ng asawa ko, baka hindi ka makita. Ano po, so kaya nagpalit po ako ng damit. Kitang-kita po natin yung yung diwa ng Kapaskuhan. The brightness ng light, nagniningning, di po ba? Nag-glow, ano po. At alam niyo po ba na yun ang tema natin sa gabi pong ito? Ano po? Ang tema na ating pag-aaral sa gabi pong ito ay makikita po natin sa aklat ng Unang Juan chapter 4, verse 9 to 11. Tayo po lahat ay tumayo at ating pong pakinggan, basahin ang salita po ng Diyos sa aklat po ng Unang Juan chapter 4, verse 9 to 11. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo. Upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na pag-ibig, hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Manalangin po tayo. Aming Diyos, ikaw po ang magsalita sa gabi pong ito. Naniniwala po ako, Panginoon, na sa kabila ng ganitong kalagayan, ipauunawa mo po sa amin ang mga salita mo. Ipakikita mo, Panginoon, ang mga aral mo sa gabi pong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayo maupo. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay mula sa ating mga batikang manunulat. Ano po? Sa ating Christian Education Department, ang ating mga Speakers Bureau po, ay gumawa ng mga paksa sa gabi-gabi po at tema sa bawat gabi po ng ating sambang gabi. Ano po? Ang ating pong tema ay yung Relentless Christ Coming, Our Calling. At ang topic po sa gabi pong ito is about the Christian's radiant compassion sa panunulat po ng ating minamahal na Reverend Kid Gubalia. Kaya tayo pong lahat ay mag-aaral at ating pong titingnan ang kabutihan ng Panginoon sa gabi pong ito sa kanyang mga salita. Meron doon po isang magsasaka na nagdala ng isang kabang bigas sa simbahan bilang kanyang Christmas offering. Alam naman po natin, pagkakapaskuhan, nagdadala ng mga handog para sa bahay-sambahan. At isang magsasaka po ang nagdala po. Nagtaka po ang maraming kapatiran kung bakit sa kanyang kahirapan, kasi nabagyo ang kanyang pananim, halos wala siyang inani, pero sa kabila pa ng ganon, nagdala siya ng higit doon sa kanyang kakayahan at isang sakong bigas ang kanyang dala. Sabi po ng kanyang mga kapatiran sa kanya, tinanong po siya, why did you give so much despite having so little? Bakit ka nagdala na higit ayon doon sa iyong inani sa anihang ito? Ang sagot po ng magsasaka, because God gave me everything, even His Son. Even His Son. Ibinigay po ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang bugtong na anak, upang maranasan natin ang pinakadakilang handog, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan
dahil sa ating pong ginawang mga pagkakasala. Nagpapahayag po ito ng kaningningan kung paano po ang mga ilaw na yan ay pansin po natin. Dahil nagniningning po sila. Kitang-kita po na yung kanilang kakayahan upang magbigay ng liwanag. No po. At yung bagay po na yon ang siyang ipinakikita sa atin sa gabi pong ito kung paano magkaroon tayo ng kahabagan sa mga tao na nasa baligid po natin. Yung magkaroon tayo ng kaningningan, no po. Yung pagkakaiba, yung kung saan makita sa atin ang isang bagay na kung saan nagbibigay ng tunay na pag-ibig po sa atin. Tulad po doon sa kwento ng magsasaka, no po. Tinatawag din tayo ng Diyos na tumugon sa kanyang pagbibigay ng pag-ibig upang tayo po ay magnigas, upang tayo po ay magningning. No po. Tulad ng aking sinabi, ang tema po natin ngayon sa buong Kapaskuhan is about relentless Christ coming, our calling. At sa gabi pong ito is about the Christian radiant compassion o ang kaningningan o ang nagniningning na pag-ibig ng isang Kristiyano. Ano po? Bilang tugon po sa pagniningning ng pag-ibig ng ating Diyos o ng kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, tayo din po bilang Kristiyano ay tinawag ng Diyos upang ipadama at ipakita po natin ang pagniningning ng pag-ibig natin para sa iba. Ano po? Ako, kanina, namamasdan ko po yung ating song leader. No? Hindi siya kabataan. Nandun siya sa edad na sabihin natin, hindi in the middle age. But, damang-dama ko po yung kanyang pagniningning ng paglilingkod sa pag-awit. Diba? O, diba? Pag ganun-ganun pa siya, diba? Grabe, sabi ko. Parang teenager. Pero pwede namang ihanay sa teenager, diba? So, iba, yung bang para bang andating, yung bang mapapasayaw ka. Why? Kasi madadala ka ng kanyang paglilingkod. Amen? So makikita mo yung pagniningning ng kanyang paglilingkod. Yung bang kakaiba. So iyon ang ipinakikita sa atin at gustong makita ng Panginoon sa atin sa buhay bilang isang Kristiyano, yung kakaiba ka. Namumukod tangi ka. Nagniningning ang iyong pag-ibig na nais ipakita at nais ituro sa bawat isa tulad nating mga Kristiyano, mga kapatid. Bahagi po ng ating pag-aaral, ito yung pagpapakita ng kaningningan. Ano po? Sabi nga, ito po ay yung bang nagliliwanag, visible, kitang-kita. Napansin ko po, yung Christmas light dyan, merong umiilaw at merong hindi. Tama po. Iba yung umiilaw. Pero pwede pala na ikaw ay isang ilaw pero hindi ka umiilaw. So para bang ganito, may mga Kristiyano na yung iba ay nag-iilaw, nagniningningan pero ikaw patay. Di po ba? Walang ningning ang iyong paglilingkod. Wala kang makikitang bakas. Hindi ramdam ang iyong paglilingkod sa Panginoon. But ang sabi po ng Panginoon sa ating pag-aral, kinakailangang makita ang ilaw. Ano po? Hindi tumitigil, hindi namamatay. Dapat walang kapaguran ang ating pag-ibig. Kaya sa pagdiriwang po ng Kapaskuhang ito at sa pag-aaral natin sa gabi pong ito ng salita ng Diyos, nawa po ay makita natin at muling magningning ang ating pag-ibig sa Diyos. At ikalawa,
sa mga taong nasa paligid po natin. Ano po? Sa talata pong binasa po natin, makikita natin, we are reminded that the love is not an optional. But for the Christian, it is our identity, our experience, and our calling na siya pong nagtutulak sa atin to live with radiant compassion o nagniningning na pag-ibig. No po? Yung pag-ibig daw po, hindi dapat utos sa atin. Hindi dapat tayo utusan para magmahal. But yung pag-ibig dapat nakikita sa atin and it is our identity as a Christians. Dapat doon tayo kilala. Dapat doon tayo bihasa. Dapat doon tayo natatangi. At doon tayo nakikilala. Yan, kaya ganyan magmahal yan. Christian kasi yan eh. Yan, kaya ganyan makisama yan. Kristiyano kasi yan eh. Iyan, kaya ganun yan, mga tuwiran at magsalita ng may kalumanayan, dahil Kristiyano yan. So it is our identity na yung pag-ibig ng Diyos, maipakita po ng bawat isa sa atin. No po? Hindi po pwedeng hindi makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa tatlong pag-aaral po natin, ng bahagi sa ating pag-aaral sa gabi pong ito, ay makita natin ang unang bahagi. Our identity is we are beloved. Mga minamahal. Si Apostle John po, ang iglesia po, o ang mga mananampalataya, hindi lamang bilang mga mananampalataya o Kristiyano, ngunit tinawag po sila na beloved o mga minamahal. Ang beloved po sa Griego ay yung agapetoi, na ang ibig sabihin ay dearly loved ones. Sa makatuwid, ito po ay identity, tulad ng aking binanggit kanina, na ito ang katotohanan sa kanila bilang mga alagad ni Jesus, they are beloved or dearly loved ones. They are deeply loved not just an Apostle Paul, but by God Himself. At ito po ang totoo sa ating mga Kristiyano hanggang sa ngayon, mga kapatid. We are also God's beloved through Christ Jesus. We are beloved by God the Father. Sa pamamagitan po ni Kristo, minahal po tayo ng Diyos. Hindi po tayo kaibig-ibig, pero minahal po tayo po ng Panginoon. At ito yung identity natin. We are beloved, mga kapatid. No po? Kung titignan po natin, mga kapatid, yung identity po na binabanggit natin dito ay nagpapaalala o paalala sa atin kung paano tayo tinitignan ng Diyos yamang sumampalataya tayo kay Kristo. Ang matindi po dito, hindi tayo minahal. Hindi tayo minahal o dahil diniserve natin o na-earn po natin ito, kundi tayo po ay minahal ng Diyos, ng ating Panginoon. No po? God choose us to love us. No? Pinili tayo ng Diyos para mahalin niya po tayo. Hindi po tayo kapili-pili. Hindi po tayo kaibig-ibig sapagkat tayo po makasalanan. Iba ang ugali po natin. Iba ang pagkatao po natin. Hindi tayo karapat-dapat, pero minahal po tayo ng ating Panginoon. In 1 John chapter 4 verse 7 and 8, ang sabi, mga minamahal, mag-ibagan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos at ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pansinin po natin si Apostle John, ang isa sa mga bagay na makikita po natin sa kanya, ano po? Nagawang mahalin at tawaging minamahal ng mga Kristiyano noon. Why? Dahil ang identity niya, ang pagkakakilanlan niya sa kanyang sarili mismo is the disciple whom Jesus loved. Siya yung alagad.
Siya yung apostle, siya yung alagad ni Kristo na kanyang pinakaiibig. In John chapter 13 verse 23, ang sabi po, isa sa mga alagad na minamahal ni Jesus ay nakaupo sa tabi niya. In John chapter 19 verse 26, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na mahal niya na nasa tabi nito. Nakita niyo po yung bagay na yon, yung kung paano ipinakikilala si John. Ang pakilala sa kanya, alagad na pinakamamahal ni Jesus, alagad na mahal niya. In John chapter 20 verse 2, kaya't patakbo niyang pumunta si Simon Pedro at isa pang alagad na mahal ni Jesus. Maging sa John chapter 21 verse 7, sinabi ng alagad na mahal ni Jesus kay Pedro. At in John chapter 21 verse 20, lumingon si Pedro, nakita niya na sumusunod ang alagad na mahal ni Jesus. At ang matindi po rito, nagsulat ng aklat ni Juan ayon sa maraming mga Bible scholar na si Apostle John din po mismo ang sumulat nito. So kung titignan po natin, malinaw na si John po ay talagang niyakap ang kanyang pagkatao o yung kanyang identity bilang minahal ng Diyos. Tayo po sa sarili po natin, dapat akapin po natin ito. It is our identity na tayo po ay beloved son of our God. Minahal ako ng Diyos. Minahal ako ng Panginoon. Kaya po tayo nandito. We are chosen by God. Alam niyo po ba yon? Kung bakit ako nandito, pinili at minahal ako ng Panginoon. Kung bakit kayo nandyan, pinili at minahal kayo ng Panginoon. Nung kami mga high school pa ni Sister Tessie Nono, saan ba sila si Tessie? Nakita ko, ayun. High school kami niyan. Maarte yan. Maarte yan. Ano yan mapakaganda po nung araw. Hanggang ngayon naman maganda pa rin. Magkaibigan na kami noon. Ibig ko sabihin, nagniningning yan, ang ganda niya. Pero mas nagniningning siya ngayon. Amen po ba? Kasi pinili siya ng Panginoon. God chosen her, di ba? So, maging ako noon, ibang klaseng pamumuhay meron ako noon. But ngayon po, minahal ako ng Panginoon, ibang klaseng pamumuhay naman po ang aking pong ipinamumuhay. Why? Because the love of God, ang pagkapili sa atin po ng Panginoon ay napakahalaga. Ang dami pong dapat piliin pero tayo po ang pinili po ng Panginoon. So tandaan po natin, bilang application, kaya before the church can radiate compassion, it must first recognize its identity as love. Hindi po tayo magniningning, hindi po tayo makapagmamahal, hindi po natin maibibigay ang pag-ibig natin sa ating kapwa kung hindi natin ramdam na tayo ay minahal ng Panginoon. Amen? Hanggat hindi po natin nararanasan ng pag-ibig ng Diyos, hindi po natin maibibigay ang pag-ibig na gustong ipakita ng Panginoon para sa iba. That's why we need to be loved by God before we extend our love to others. At iyon ang identity po natin. We are loved by God. We are beloved. Minahal tayo po ng ating Panginoon. Pangalawang bagay, our experiences, we are loved relentlessly. Hindi lang po yung identity ng pagiging beloved ng ating Panginoon. Ito ay karanasan mismo natin. Mapapansin po natin sa talata ang intensity ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So love, doon sa verse 9 and 10, ipinahayag po dito yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi siya inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ito ang pag-ibig na naranasan natin sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus. At ang pag-ibig na ito ay sacrificial, unconditional, relentless.
At ito ang ginawa ng Diyos sa atin habang tayo po ay makasalanan pa. Nakita po? Bakit nga ba? Sino nga ba tayo para ibigin ng Panginoon? And because of the unconditional love of God, minahal po niya tayo. Wala naman po tayong dating di po ba? Wala naman tayong bilang. Wala naman tayo, kumbaga sa wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Hindi tayo ni isa mang bagay, hindi tayo pwedeng ihambing kung bakit tayo dapat mahalin ng Panginoon. Actually, hindi tayo kaibig-ibig. Minsan magtataka tayo ang ganda naman ng babae na yun, bakit inibig niya yung lalaking yun? O, di ba? Minsan may dahilan. Mayaman pala, kaya niya minahal. Di ba? May dahilan. Kahit na, pogi ba yung asawa mo, mabait. Sabi mo ganun. So, ibig ko sabihin tayo ganun di ba? Minsan, that's why we love people because may dahilan po tayo, but God love us unconditionally. Walang anumang bagay sa buhay natin na merong dahilan ang Diyos para ibigan niya tayo. Ang dahilan lang yung mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Yun lang ang dahilan ng Panginoon, yung mahal niya tayo. No? Wala hong kapantay ang pag-ibig ng Diyos. Yung ibinigay po niyang pagmamahal sa atin, yung ibigay po niyang pagmamahal sa akin, yung ibinigay po niyang pagmamahal sa inyo. Kung pag-iisipan po nating mabuti, bakit ba minahal tayo ng Diyos? Ewan ko nga ba. Basta't ang alam ko lang, inibig ako ng Panginoon. Sino man ako, ano man ako, basta't ang alam ko, minahal ako ng Panginoon. Ano man ang nakaraan ko, ano man ang mga bagay na nangyari sa buhay po natin, we are loved by God. And our experience, minahal po tayo ng Panginoon nang walang anumang pasubali, anumang kondisyon. Wala pong kapantay ang pag-ibig ng Diyos. Our identity, we are beloved. Our experience, we are so loved. Mahal tayo po ng ating Panginoon. Tandaan po natin, pinagdiriwang tayo ng Kapaskuhan, nawa ay lagi nating maalala that Christ's birth, the Christmas, is God saying, Anak, I love you so much. Sana yun ang lagi nating maalala pag Pasko, na, Anak, I love you so much. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya, pangit sabihin, kamusta ang Pasko mo? Malamig ang Pasko ko. Wala ang Pasko ko, ganun. Hindi ho ganun Negative agad yung binibigay natin. Dapat nga, sa pag-alaala po natin ng Kapaskuhan, magkaroon tayo ng positive mind because God loves us. Ito yung panahon na ipinakikita, ipinadadama ng Diyos na mahal ako ng Panginoon. Dapat iyon ang maramdaman po natin. Hindi yung kawalan po natin, hindi yung kakulangan po natin, but yung minahal po tayo ng ating pong Panginoon. Sa pangatlong bagay, at dito po ako magwawakas mga kapatid, bago po matapos o maubos ang aking boses. About our calling. We are regent compassions. Dapat din tayong magmahalan. We also ought to love one another. Sabi po, mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Ang kadakilaan po ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay may pangangailangan na tugon. Kung ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sacrificially,
unconditionally, relentlessly, then our calling is clear. Dapat din po tayong magmahalan. Dapat yun ang tugon po natin. Oo, naramdaman natin ang pagmamahal ng Panginoon. Oo, inibig tayo ng Panginoon. But ano ang dapat nating tugon doon sa pag-ibig ng Panginoon sa atin? Mahalin natin yung ating kapwa. Di ba? Ibigin natin yung hindi rin kaibig-ibig tulad ng bawat isa po sa atin. No? Dapat ipakita natin sa kapwa natin yung pagkakaiba ng isang taong minahal ng Diyos, iba ang klase ng pagmamahal na dapat na ipagkaloob niya sa Kanya. Di po ba? Yung pagmamahal na nararamdaman, yung pagmamahal na merong dating, yung may pagmamahal na kung saan, yung bang hindi ka malilimutan. Yung ito na lang, ibinigay mo pa para sa Kanya. Ganon si Lord, di ba? Ito na lang, kaisa-isang bugtong na anak, wala nang matitira sa Kanya, ibinigay pa niya sa atin, di ba? Maramot ba ang Diyos? No, di ba? Hindi siya naging maramot. Kung naging maramot siya, wala tayong kaligtasan eh. So anong dapat nating pagmamahal na gawin natin? Yung pagmamahal din natin, dapat walang kasamang karamutan. Hindi, minsan pag nagbigay tayo, nanghihinayang pa tayo doon sa binigay natin sa kapwa natin. O minsan sasabihin natin, teka, ano ba binigay niya sa akin? Tinutubasan natin o minsan, inambagan ako nito nung isang beses, nilibre ko ng ganito ito lang din ang ibibigay ko sa kanya. Kaya nga minsan, pagka-exchange gift, naku, minsan away, pagka-Pasko. Usapan, 100 piso. Pero ito lang ibinigay at natanggap ko. O, di ba? Exchange gift, regalo mo yun. So kung ano may natanggap mo, huwag mong husgahan doon sa kung anong presyo na tinanggap mo, yun din ang matanggap mo. Di ba? So dapat hindi mo timbangin ang bagay nito. Dapat nga, mahigitan mo yung bigay niya sa'yo, tama? Dapat nga i-extend mo pa ng higit, yung masyahan siya. Di ba? Hindi yung, alam ko na, inaalikabok na yung mga gift dito, pagpaga natin, ito na lang ipang-exchange gift natin. Ramdam ba yun? O, hindi man lang makaramdam sa iyo. Ito na lang ibigay natin kay Lord. Birthday ni Jesus, ito bigay natin. Bakit? Sobra na to eh. O, di ba? Minsan yung mga sobra-sobra na lang, yung mga tira-tira. Di ba? Kaya nga minsan, ang hirap mag-offering eh, di ba? Nasa ilalim yung barya, hirap mo pang kunin. Di ba? Ganun. Pero ang pagmamahal ng Panginoon, yung the best niya. The one and only Son, di ba? At yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang calling niya sa atin. To love. At kung paano yung best love niya ibinigay niya sa atin, yun din pag-ibig ang ibigay natin sa Panginoon. Our best love. Hindi ko alam kung sino mga sponsor ngayon. No? Grabe, di ba? Ano lang yan? Patikim pa lang yan. O, di ba? Kanina nagbabalot din sa amin pero pansit canton. At dito, tunay na kanton. O, di ba? So, ibig ko mga kapatid, di ba, minsan may mga pagkakataon sa buhay natin, kailangan iparamdam natin ang higit. Iparamdam natin ang higit sa ating kapwa. Ang sabi nga, ang salitang dapat or oath implies a moral obligations. Kaya ang pag-ibig, hindi ito optional o hindi ito mungkahi. Ito ay kailangang gawin. Ito ay utos. Meron tayong obligasyon na magmahal. Hindi yung pag gusto mo lang. Hindi. Kundi obligatory ito. Kailangan. Why? Because love us.
Hindi yung pagmamahalin mo lang, yung nagmamahal sa'yo. No. Ano sabi? Pati kaaway mo, ibigin mo, di ba? Tandaan po natin ang sabi, 1 John chapter 4 verse 9 to 21, tayo umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Excited ka magsimbang gabi. Excited ka umattend ng pagsamba. Excited ka kasi Pasko na. Pero, umalis ka sa bahay mo, may samaan kayo ng loob ng asawa mo. Galit ka sa nanay mo. Galit ka sa anak mo. Yung kapitbahay mo, hindi mo binabati. Si pastor, parang hindi ka lang nakamay ng linggo, iniwasan mo. O diba? So, sabi ng Panginoon, mag-ibigan po tayo. At hindi tayo binibigyan ng hangganan kung sino lang ang iibigin po natin. Ang sabi ng Panginoon, ibigin natin ang ating kapwa. At walang discrimination. Ano po? Hindi dapat tayo namimili ng mamahalin natin bilang Kristiyano, bilang kapatid. Dapat pantay-pantay ang pagmamahal po natin. Na hindi naman ibig sabihin dahil mahal mo siya, kailangan mo siyang regaluhan. Yun lang, pagmamahal mo sa kanya, sapat na. Sapat na mga kapatid. Dapat ramdam nila yung pagmamahal po na yon. Sabi nga, ang Diyos ang unang umibig sa atin. We are not commanded to love one another to earn or become worthy of God's love. We love one another because we are loved of God and have received that love and live in the light of it. Hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin ng Diyos, ngunit napupuot naman tayo sa ating kapatid. Love is the evidence of Christ dwelling in us. Love is the evidence of Christ dwelling in us. Ito ang kapahayagan na si Kristo'y nasa atin kung nakikitang mapagmahal po tayo. Kung nakikitang mapagmahal po tayo. Minsan pag sumakay ka sa bus, hindi mo alam kung sino na nanloloko, di po ba? Narito po, ito po ang katotohanan, yung anak ko nasa ospital. May picture pa. Minsan naman lalapit siya, nagbebenta ng ballpen kasi po para sa aking pagpapaaral. Sabi ko, Panginoon, paano ba ako magbibigay ng pag-ibig dito? Basta ako, ang nilagay ko lang sa sarili ko, sabi ko, sila magdadala noon kung nanloloko sila, but the Spirit speaks to me na magbigay ako, nagbibigay po ako. Malaki o maliit na halaga lang, anumang bagay, basta't ma-release ko yung nandito sa puso ko na dapat magbigay ako. Minsan para lang hindi tayo magbigay, ang sasabihin natin, racket lang yan. Ang totoo, ayaw mo lang magbigay. Diba? Kaya nagsasalita tayo ng ganon. Diba? Huwag kayo magalit sa mga nangangaroling. Hindi naman sila magagalit kung di kayo magbigay dyan Pero, ipadama mo yung pag-ibig mo sa kanila. Pakinggan mo yung awitin nila. Diba? Bahagi yun ng pagmamahal mo para sa kanila. Love is the evidence of Christ dwelling in us. If we do not love, we do not know and love God. Hindi natin mahal ang Panginoon kundi tayo nagmamahal. Hindi totoo yung sinasabi mong mahal mo ang Diyos pero hindi ka marunong magmahal. But tandaan po natin, love is more than just a word. It is an action. Mahirap sabihin mahal po natin, pero hindi tayo gumagawa at ipinakikita yung pagmamahal na dapat po nilang ibagi sa atin.
Ang Diyos po, nung sabihin niya tayong mahal niya tayo, binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Ang hirap ng action na yun, di po ba? Natatangi at kaisa-isang anak. Ako kahit 12 anak ko, hindi ko ibibigay sa inyo isa. Kahit masama ugali, hindi ko rin ibibigay sa inyo. Mahal ko yun anak ko yun, di ba? Kahit ang dami, kahit ang hirap magpakain, kahit ano yan, ako talagang hindi. Anak mo yan eh. Pero ang Diyos, iisa na lang ibinigay pa niya. At yun ang gusto ng Panginoon sa atin, maipakita natin ang pagmamahal natin sa Kapaskuhan pong ito. Naniniwala po ako, kaya kayo nandito, mahal niyo si Kristo, amen? Mahal niyo ang Panginoon, amen? At mahal din natin ang ating kapwa, tama po. So, ipakita po natin ang nagniningning na pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin, sa Kapaskuhan pong ito. At maranasan po natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Manlalangin po tayo. Pinupuri ka po namin, Panginoon, at pinapasalamatan. Napakabuti mo po, O Diyos. Salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sapagkat alam po namin na una mo po kaming minahal. Panginoon, ang dalangin namin, makita sa buhay namin ang pagmamahal na ibinigay mo sa amin at may extend po namin ang pag-ibig na ito. Salamat sa iyong kabutihan sapagkat ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Lord, we pray, Panginoon, ang bawat isang kapatiran sa dakong ito ay maipakita nila ang kanilang pagmamahal sa kanilang kaibigan, sa kanilang kapwa. Dito sa Kapaskuhang ito, Panginoon, mahayag ang pag-ibig mo sa kanilang mga buhay at makita ito, Panginoon. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen at amen. Samantalahin ko rin po ang pasasalamat sa pananalangin niyo po o na-extend yung prayer niyo po para sa aking anak na nagkaroon ng open heart surgery. Nakalabas na po siya ng ospital. Successful po ang kanyang operasyon. Doon po sa 688,000 na amin pong ginastos, wala pong lumabas sa aming mag-asawang pera kahit 5. Galing po lahat sa Panginoon, galing sa mga kapatiran. Ganun po in-extend ng Panginoon ng pag-ibig niya sa aming pamilya. At sa Biyernes po ay uuwi na po siya sa aming tahanan. At tapos na po yung rehabilitation niya. Maraming salamat sa inyong panalangin, sa inyong pastor, sa inyong diakonisa, na patuloy na nag-extend ng pag-ibig po para sa aming pamilya. Maraming salamat po. God bless po. Hello. Sige po, tayo pong lahat ngayon ay dadako sa ating offering prayer. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's bow our head po. Aming Diyos, aming Ama, Diyos naming banal, tapat at pinakamakapangyarihan sa lahat. Panginoon, muli pinupuri ka namin, buong pusong pinasasalamatan. Truly, Lord, na napakabuti mo po sa buhay po ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord, kasi binigyan mo po kami ng privilege na ma-experience po at ma-celebrate po ang Christmas. Meron ito, Panginoon, kasi you love us unconditionally, Panginoon. Kasi, Lord, binigay mo po sa amin ang aming Lord and Savior na si Jesus Christ. And we thank you, Father God,
At Panginoon, sa gabi po na to, patuloy mo pong masumpungan yung mga heart namin na buong puso pong nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan po ng aming paghahandog, Panginoon. And we thank you, Father God, sa lahat po ng sources na pinagmulan nito kasi, Panginoon, kinikilala namin, nasa iyo pa rin po ito nagmula, Panginoon. And we thank you, Father God, ng buong puso. Maraming salamat po, Father God. In Jesus' name, amen.
Tawagin po natin ang ating chairperson, Nanay Eda, please. Tsaka po ang ating DS, siyempre. Maybe... Okay. DS, leave po kayo dito sa unahan. Salamat po sa inyong... Ito po kayo. So, salamat po. Actually, kahit po may sakit si DS at katulad nung nabanggit po niya, di ba? May problema rin po siya sa... Pero tapos na nga po yung kanilang family. At sa kabila noon, pinayagan po ng Lord na makasama po natin siya. So, DS, pag-amutan niyo po ang aming nakayanan. Yan, so, salamat po. Pwede po ba tumayo tayo lahat at pagpe-pray po natin si DS? Pray po tayo. Aming Diyos, aming Ama, ipinapahayag po namin ang sama-sama naming pagkilala at pagtanaw ng utang na loob na ikaw nga po ang dahilan kung bakit po kami magkakasama ngayong gabi dahilan sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat po sa iyong lingkod na ito, sa aming DS na muli po ay ginamit mo para ipaunawa, ipatuklas, ipaalala sa amin ang katotohanan ito. Payagan mo rin po na ang mga ministeryong ikaw po ang naglagay sa kanya, patuloy niyang makayanan. Ang continuation siyempre ng recovery ng kanyang anak, patuloy po naming dalangin. Ang iyong pagsama, ganon din po ang pangarap at naisin po niya, hindi lamang po para sa kanyang pamilya, kundi para sa kongregasyong kanyang kinalalagyan at maging sa distrito po na kanyang pinangungunahan. Pagpalain mo po ang aming DS, ingatan mo siya sa kanyang mga paglalakbay, ilayo mo siya sa mga mapanamantala at mga sakuna at kapahamakan, at maging sa mga sakit at karamdaman. Katulad nga po ngayon, salamat. Mas lalo kaming nahahamon na pagpala dahilan sa di po naging hadlang ang kanyang kalagayan para ipaglingkod niya sa iyo. Patunayan mo po sa kanya, hindi ka liko at hindi ka po madamot. At tuloy po yung pag-ibig na kanyang tinanggap din, katulad ng aral na aming napakinggan. Patuloy na maranasan ito, maging ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Muli po, salamat sa buhay ng aming DS, kasama ng kanyang buong family. Itinatalag at itinatagubilin po namin sila sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Thank you po, DS. Sige po, manatili po tayong nakatayo para po sa ating pangwakas na panalangin bago po tayo dumako sa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang ngayong gabi. Akala nyo, tapos na ha? Ayan, so sige po. Sige po, tayo po ay manalangin at tayo dumulog sa Panginoon sa gabing ito. Sa iyo ang papuri, Panginoon, sa iyo ang kaluwalhatian. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na patuloy mong pinaparana sa bawat sa amin. Sa gabing ito, Panginoon, maraming salamat po sa mga salita mong aming narinig. Dalangin ko po, patuloy po namin itong baunin, maging hamon ito po sa bawat sa amin na magningning kami. Saan man kami pumaroon, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito na patuloy mong hinahaya ng bawat sa amin na sumamba, malayang sumamba, Panginoon. At ito, Panginoon, ay pinagpapasalamat po namin dahil nakikita namin ang kabutihan mo sa bawat sa amin. Nakikita mo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. Nakikita, Panginoon, na kung ano yung kakulangan ng bawat sa amin at ito yung pinupunuan. Kaya sa gabing ito, Panginoon, tanggapin mo, Panginoon, aming pasasalamat. Tanggapin mo, Panginoon, ang papuri na sa iyo lamang namin, Panginoon, na pinagkakaloob dahil ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw yung Diyos na nakakabatid at walang nalilingid sa iyo. Ikaw yung Diyos na nagpo-provide at walang imposible sa iyo, Panginoon, at kiniklaim po namin yun. Dahil sa gabing ito, Panginoon, narinig po namin yung mga imposibleng bagay. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, hayaan mong patuloy po namin purihin ka, sambahin ka, dahil kay buti mo sa bawat sa amin. Sa kabila ng aming pagkukulang, Panginoon, masasabi namin sapat ang biyaya mo sa bawat sa amin. Kaya sa gabing ito,
Patuloy po namin, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang bawat sa amin. At sa gabing ito, tanggapin mo muli, Panginoon, ang aming pasasalamat. Dahil ikaw yung Diyos na mabuti, ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw yung Diyos na hindi lumilimot. Ikaw yung Diyos na patuloy na nagpapaalala sa bawat isang. Kaya hayaan mong purihin ka namin, sambahin ka namin, luwalhatiin ka namin. Ito pa ang samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Anyway, bago lang po tayo dumako sa ikalawang bahagi. Upo lang po kayo. Meron pa po tayong nasa exciting part pa po tayo. Ayan, may exciting part pa po. Bukas po ay kulay pula. Tama ba? Oo. Kung ayaw nyo pong magpula, sige po, papayagan namin kayong magkulay red. Okay, so sige. Red and green daw po pala. Pwede po yung green. Red, green. Parang. Yung kwan ano. So ganito po ang atin pong DS, may bisita rin siya. So hindi na po kami sasama doon sa raffle. Papakainin po natin siya ng masarap na pagkain na courtesy ni Ate Sally. Ayan, Ate Sally. Ayan, ang kababaihan po sila po sponsor. Kalalakihan at kababaihan. So, yun po kaya po hindi na po namin kayo aagawan ng raffle. Baka si DS pa makabunot ng kanton. No? So, ipapaubaya na po niya sa atin. So, sino po ba ang MC? Okay, so ito na po ang mga kalalakihan at kababaihan para sa kanilang raffle. Sa ating pong pangalawang bahagi po ng ating pong programa ngayong gabi. Ito po yung the most exciting part. Sige po, may mga hawak po kayong numero dyan. Tingnan natin yung hawak yung numero. Ilabas na ninyo ang mga numero na inyong natanggap. At kapag hindi nabunot, walang iyakan. Unang bunot. 70. Ano ba to? Ba't dalawa? Uy. Ba't dalawa? Alin ba? Teka mo. Okay. 70. Sino mag-ano? Ilapag. Okay. Maswerte yung una. Ang pangalawa ay 114. 114. 114. Next. Number 7. Number 7. Dalawa. Dumidikit eh. Number 6. Number 6. Ano ba yan? Guantes. Number 99. 99. Yung 99. Next. 27. Six, 3, 63. 63. Kanino? 63. Wala. Number 5. Number 5.
Okay na? 5? 5? Okay. 3, 5. 35. 35. 35. 74. 74. 37. 37. 37. 37. 80. 80. 80.